Ang gabi po o magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ponciano Pons Rongabilia na pinsang buo po ni Kapitan Gabi, na ngayon po ay inihahandugan natin siya ng magandang nagawa niya sa buhay bilang kapitan ng Barangay Buli. Simula po noong 1989 hanggang 2007. Si Kuya Gabi po bilang barangay captain ng Buli ay marami pong nagawa sa tagal ng panunungkulang iyon. Una po siyang mahalal bilang kapitan. Ang una po niyang ipinagawa ay kanyang opisina at ang headquarters ng barangay Tanod. At nung sumunod po ay ang multipurpose building na sa ngayon po ay siya niyang kinalalagyan at diyan po siya nakahimlay ngayon. Para pong ang nangyari, nagawa ang building na ito at dito rin siya pinaglalamayan natin at sinasariwa ang kanyang buhay na masaya bilang kapitan ng Barangay Buli. Noong pong taong 2000 na kami po ay umuwi, ay nasabi ni Kapitan Gabi na kung maaari kami ay may asosasyon under the tree at kaming magpipisan na karamihan ay miyembro po nung samang ito ay magpatayo ng barangay court na siya po ninyong makikita sa ngayon. Kaya po ang nangyari, ito po ay ginawa niya ng paraan na magkaroon ng permit o sa munisipyo na ang nangyari po ay kami pong lahat na magpipinsan sa nasa Amerika. Siya pong nag-ambag-ambag sa punong aming mga kaibigan para ito ay mayari. Ewan ko po kung pangit pakinggan, ang nagastos po dito ay almost 1.5 million pesos. At ang sumunod po naman, ang alam ko po, ang dalawang building na sa bandang papuntang Kupang, sa ilalim pa rin ni Kuya Gabino ang pagkakagawa. At sa akin pong natatandaan na ako po naman dito ay malimiting umuwi, ang isa po sa huli niyang nagawa ay ang bagong opisina ng barangay na siya po ang nanunungkulan ng panahon yun at ako po ay naka-arating rin sa itaas noon. Kaya po sa loob ng kanyang panunungkulang iyon ay marami po siyang naisagawa at lahat ay pinakikinabangan po ng acting mga kababayang kabarangay Buli. Tungkol po naman sa huling pangyayari po sa buhay ni Kapitan Gabi, noong pong halos na huling araw ng kanyang buhay, dumating po si Kuya Kanor noong February 27 ng gabi para dumalo sa kasalan ng anak kong babae. Dumating po siya February 27 noong gabi. At noong kinabukasan po, February 28, bandang tanghali po, ako po ay tinawagan niya ng petsa 28, sinabing pumunta ka rito para magkakwentuhan tayo. So ako doon at nagkatipon-tipon kami ni Kuya Ike, si Kuya Gabino, Kuya Nick, at saka ako. Siyempre po,
napag-usapan ng muli. Kung pong makakain ng tanghalian, ako po ay umuwi. At sila naman ay naiwan ko na kinagabihan pala ay nagkaroon po sila ng pagdiriwang para sa 75th birthday ni Kuya Gabino. Kaya nung gabi po yun ay masaya sila at naidaos ang kanyang birthday. Gabing yun, ng birthday niya ay masaya po sila. At kinabukasan, kasal po nung aking anak, sila po ay kumbidado at sila po lahat ay mga nagpunta. Sa amin pong pagpupulong-pulong, siyempre masaya po at ang kasal naman ay maayos. Nung pong bandang alas 10 o alas 11 ay nag-uwi na ang mga tao. Pero mapapansin po namin na talagang masaya si Kuya Gabino at lahat po ng tao ay masaya dahil maayos ang kasalan. Nung pong maghiwalay o ados, Lunes po, ako po ay hindi pumasok dahil meron pong bandang tanghali na, tumawag po si Kuya Nick sa akin. At ang sabi, pumakanta ka dito sa Garfield Hospital. At dinala dito si Kuya Gabi. E di nagpunta po ako. At doon ko po nakita na si Kuya Gabino ay nasa parang life support na po ang bumubuhay sa kanya. Pero palibasa ho, hanggang doon na lamang ata ang buhay niya. Sinabi po ng mga doktor na wala na siya at wala na tayong magagawa. Tawagan na Kuya Gabi. Saan ka man naroon ngayon? Inaibigay mo naman sa baryo o sa barangay Buli ang dapat magawa ng isang barangay captain. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga nagawa mo at nawa ito ay hindi malimutan ng mga tao habang sila ay nabubuhay at ang kabutihan mong nagawa sa baryo bilang isang barangay captain. Nawa ito palain lahat ng iyong mga mahal sa buhay, si Ate Baby at ang mga anak ninyo, at ang taong malalapit sa inyo. Pagpalain nawa ikaw ng Diyos sa iyong kinalalagyan at makita mo na rin ang iyong mga ilang mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos sa iyong pupuntahan o kinararoonan sa ngayon. Hindi ka mawawala sa aming alaala. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakipaglamay at dumalo sa aming malungkot na parte ng buhay. At inuulit ko po, ako po ay si Punching, ang gabilan na pinsang buo po ni Kapitan. Ako si Esther Bermudez. Nagpupunta kami dito sa Everlasting Adult Center. Ito si tawagin namin ni Kapitan, hindi sa pangalan, yung tawagin namin Kapitan. Nakilala ko siya, yung masayahin siya. Siya ay nakatira daw sa Muntinlupa. Sabi namin, saan sa Muntinlupa? Sa labas, sa loob. Sabi niya, siyempre sa labas, sabi niya. Kasi masayahin niya siya, kaya natutuwa kami sa kanya. Dito, pag kami okasyon kami, nakukuha namin siyang konsorte. Kasi alam niyo naman dito sa adult center, para kami magkakapatid dito, nakakatuwaan siyang i-partner sa akin. Pahig naman siya. At saka si Kapitan ang tawag ko, kahawig siya ng aking tiyuhin. Kaya lang si Kapitan ay mas matangkad. Ang tiyuhin ko ay maliit. Kaya ako naman magaan ang loob ko sa kanya dahil para kung nakikita sa kanya ang aking tito na masaya nga dito. Pag nagsasayaw kami,
kami naman magkakapatid dito sa Everlasting. Nagsasayaw kami. Binibiro ko nga, pala biro nga yan eh. Nung maging makakalimutin si Kapitan, madalas nga nagkakasakit na siya. Nakatuwaan to na pag minsan nakikita ko siya ay natutulog tsaka walang kibo. Ang ginawa ko, meron kaming karaoke dito, kumakanta kami. Ang kanyang kinakantan lagi ay kumusta ka aking mahal. Yun ang lagi niyang kinakanta rito. Tsaka yung ipaglalabang ko. Ngayon, nung ano na, pag nakikita ko ang tulog, pagka pinatugtog ko, yung aming karaoke dito, ano siya, nagigising. Kakantahin ko na yung ano niya, paborito niya dito. Tapos tatayo na siya. Lalakad na doon sa ano, karaoke. Kakanta na kami. Ang nakakatuwa, yung lyrics, pinalitan niya. Imbis na, kumusta ka, aking mahal, inilagay niya, kasi, kumusta ka, aking Esther. Kaya tuwan-tuwa dito ang mga participant. Nakalukuhan tuloy tuksin kami dalawa. Ayan na yung boyfriend mo, sabi sa akin. Ang nahuli siya, mauuna akong bumaba sa kanila. Ang gagawin ko, Kapitan, wala bang flying kiss? Ang gagawin niya, magpa-flying kiss. Ang gagawin ko naman, nakatuwaan ko, sasalawin ko yung flying kiss na ilalagay ko sa aking bag o kaya sa bulsa. Kaya tuwan-tuwa sila kay Kapitan. Tsaka napakabait niya, si Kapitan. Kaya mamimiss din namin siya dito. Kapitan, kung saan ka man naroon, panatag mo na lang mo dyan at nandiyan ka na sa magandang kinaroroonan mo, wala ka nang mararamdaman, huwag ka mag-alala, pati sa mga asawa mo, sa mga pamangkin, sa pamilya mo, panatag na nila ang loob nila at si Kapitan ay nasa mabuti ng kamay at hindi na maghihirap. Maganda ang pagkakamatay niya para siyang natulog lang. Hello, ako si Celia Manalang, ang social worker ng Everlasting Adult Healthcare Center, kung saan naka-enroll si Tatay Kapitan. Tawag namin sa kanya Tatay Kapitan at gustong-gusto niya yon. Si Tita Corinne. Hello po, ako naman po si Corinne Ordonez, ang activity coordinator po ng Everlasting Adult Healthcare Center. Siya po ay una naming nakilala noong 2011. Yes. In-enroll siya ng kanyang pinakamamahal daw niyang asawa, si Celia. At ang kanya namang mahal ding pamangkin, si Nori. Yes. At nung umaten si Tatay Kapitan sa center, ay parang naniriwa sa kanya yung nung araw dahil ina-address siya lahat ng mga tao na Kapitan. So, he really likes to hear the word Kapitan. At madami siyang mga participation sa mga activities. At one time, meron siyang pinag-present namin siya, tumula siya. Dahil ako ay Celia ang pangalan ko, tumula siya ng para kay Celia, as if na naalala siguro niya yung second wife niya, si Celia. At si Tita ko rin maraming masasabi sa activities. Ako bilang activity coordinator, kasi po yung mga activities namin, napaka-aktibo po ni Tito. Talaga pong, siya sikat na sikat talaga. Wala pong tumatawag sa kanya ng pangalan, puro po Kapitan. At siya naman po ay all smiles. Talaga pong, lagi niya pong pinagmamalaki sa amin na siya po ay naging kapitan ng barangay, halos 2 dekada. Si Kapitan, alam natin na meron siyang impairment, cognitively, meron siyang dementia, nakalimot na siya, forgetful na siya, talagang mayroong severe forgetfulness. Pero, one thing is good, yung
the past, yung past niya, hindi niya nakalimutan. Nasa kanyang isip lagi yun. Alam niya naging kapitan siya, alam niya ginawa niya sa barangay, yung noong araw. Pero yung mga short-term memory, yun yung nawala. Pero alam nyo, pag may mga activities dito sa center, kasi we are trying na maibalik sa kanila yung mga tradisyon sa Pilipinas, like yung Pista sa Nayon, meron kaming Santa Cruzan, meron kaming mga activities wherein nagro-role playing sila, and lagi siya ang favorite ng grupo to play the role of a kapitan, of course kasi kapitan siya. At nag-i-speech siya, at ang speech niya very relevant naman doon sa as kapitan. So kahit mayroon siyang forgetfulness, pero hindi niya nakalimutan. Yun ang maganda sa kanya. Talagang nasa kaluluwa na yata niya, nasa espiritu na yata niya ang pagiging kapitan. Hanggang sa mawala siya ay nakatatak pa rin niya sa kanyang puso. Sikat na sikat po sa center namin yan. Alam niyo po, nakita niyo naman, napaka-pogi, napakatikas niya. Hanggang sa ngayon, tignan niyo, pogi-pogi na. At nakahiga siya dyan, tignan niyo ang pogi niya. Kaya po sa center, every time po na meron kaming mga program, lalo na nga po kung meron mga muses na napipili, talaga pong first choice siya ng mga nanay. Kaya nakita niyo po sa mga pictures niya, iba-ibang partner niya. Kasi po halos lahat na nag-muse, siya po ang pinipili. Kasi daw po si tatay, napaka-pogi. At saka bolero din po yan. Palagi din yung pong binibiro ang mga kapartner niya. Kaya po, libang na libang siya sa kanila. Napakasaya pong kasama ni tatay. Dito kapitan. Siya po ay hindi malilimot ng mga taga-center. Love na love po siya. At mabuti na lang po nung mga last days niya ay talaga pong napakasaya niya. Siya po ay walang ginagawa sa center after eating. Kakanta na po siya yung pong mga paborito niyang kanta na talaga naman pong hanggang ngayon ay kinakanta pa ng mga nanay. At para daw po kay Tito Kapitan yon. Isa pa pong pangyayari na hindi namin malilimutan kay Kapitan, yung pong nag-program kami ng Mother's Day. Binigyan po namin siya ng special number. Alam niyo po ang kinanta niya yung Dakila Kainay. Naku, halos lahat po umiyak. Mga staff, mga participants po. Kasi first time po namin marinig. At sa ganda po ng boses niya, talaga naman pong feel namin ang meaning ng kantang iyon. Okay. Si Kapitan, talaga yung the word Kapitan ay parang nakakabit na sa balat niya, sa puso niya, sa isip niya. Kahit anong ginagawa niya, yun pa rin ang bumabalik-balik sa isip niya. Sa mga sessions ko sa kanila, malayo sa topic, pero ang isisingit niya yung pagiging kapitan niya, paano yung napakalaki ng space sa puso niya ang pagiging kapitan, at mahal na mahal niya ang barangay ninyo. Lahat ng constituents diyan sa lugar ninyo, nasa puso niya, kahit naging makakalimutin siya. Pero parang bakit yun hindi nawala sa kanya? Talagang ang pagmamahal niya down to earth, mula from head over heels, ang pagmamahal niya sa kanyang tungkulin bilang kapitan sa mga kabarangay. Mahal na mahal niya kayo. Kaya ako talagang he's a loss. Isa siyang kawalan sa atin, sa amin, sa center, sa pamilya, sa barangay. Ngunit sabi ko nga lagi nung nandun kami sa viewing, for me to live is Christ and to die is gain. Ang pagkawala niya, hindi talagang nawala siya, pero yun ay isang gain sapagkat nagkaroon siya ng malaking puwang dito sa mundo, nagkaroon siya ng malaking significant role sa buhay ng mga taga Muntinlupa at sa buhay ng pamilya niya. Lahat ng pamilya niya, kahit siya nakalimot, ngunit talagang nasa puso pa rin niya yan. Naaalala rin niya. Once in a while, may nakakalimutan, kung minsan bumabalik. Pero talaga, ang the word kapitan, hindi nawala sa kanyang puso. Ako po si Norly, bunsong anak ni Nick at Lydia Rongavilla, na pamangkin ng yumaong Kapitan Gavino Rongavilla na naninirahan dito sa Amerika.
Marahil ay nakita niyo po ako sa mga litratong paulit-ulit niyong pinapanood at nais ko pong magbahagi ng ilang masasayang karanasan at ilang pagsubok sa buhay ni Papa Gabby. Sa loob po ng halos 5 taon kaming magkasama, mas nakilala ko po siya bilang ama, kapatid, anak, asawa at kaibigan. Tulad po ng pagkakakilala ng marami sa inyo, isa po siyang mapagmahal na ama, mabuting kaibigan, mapagmahal na kapatid at asawa, at ang pinakahigit sa lahat, siya po ay naging isang magaling na punong barangay noong kanyang kapanahunan. Sa kabila ng kanyang mga kahinaan at pagkukulang, siya po ay ating minahal at patuloy na paniniwarain ang kanyang alaala sa ating mga puso. Kaila sa inyo na siya po ay naging makakalimutin at kung meron man pong sa inyo na hindi niya maalala kung anong pangalan, ipagpaumanhin nyo na po. At noon pong 2011, siya po ay nagsimulan dumalo sa isang Filipino Adult Day Center kung saan siya po ay nakikihalubilo at nakikipagsosyalan sa mga Pilipinong retirado, at doon po ay may araw-araw silang programa katulad ng exercise, kantahan, sayawan, at games tulad ng bingo at dominoes. Dahil sanay po siyang humarap sa mga tao, mapagbiro at masayahin, siya po ay madaling kinagiliwan ng mga staff at mga kapwa niya retirado. At doon po ang tawag sa kanya ay Kapitan Gabby. Minsan po ang tawag din sa kanya ay Muntinlupa Boy. Okay. Doon ipinakita pa rin niya ang pagiging makatao at pagiging makamasa niya. Isang katangian na kahit hanggang sa huli ay hindi niya nakalimutan. Araw-araw po, ako ang naghahatid sa kanya sa adult center. At tuwing siya ay sasakay sa kotse, siya po ay magdarasal bago kami magbiyahe. At sa tuwing siya po ay kakain, siya po muna ay magdarasal at magpapasalamat. Sa tuwing siya po ay matutulog at gigising, siya po ay magdarasal at magpapasalamat. Isang katangian na kahit hanggang sa huli ay hindi niya nakalimutan kahit makakalimutin na siya. Katulad niya, gusto ko rin po sana magpasalamat sa Diyos, kay Papa God, dahil kami po ay kanyang ginabayan at hindi niya pinabayaan sa pagdating ng panahong ito. Ang siya ay bawian ng buhay dito sa Amerika. Kahit paano po ay napaghandaan namin ni Tita Celia at naikuha siya ng Memorial Service Insurance na siyang tumusto sa lahat ng gastusin upang siya ay mabigyan namin ng isang marangal na burol kahit isang araw at maiuwi sa Pilipinas ng buo at hindi cremated. On behalf of Tita Celia, Tito Ike, and my dad, taos-puso rin kami nagpapasalamat sa lahat ng aming kamag-anak at kaibigan dito sa Amerika na nakiramay, nakipagdalamhati, nagdasal at nagpaabot ng kanilang tulong na pinansyal. Papa Gabby, Pa, salamat po. Sa 4 na taon na naging bonding natin dito sa Amerika,
hindi ka man maituturing na huwaran sa lahat ng bagay, pero sure po ako na kayo ay nakapagbigay ng mabuting marka at alaala sa akin at sa aking mga anak. Maraming salamat at magandang buhay sa ating lahat.